ang mag-picture. Find help in McDonald's times big golden yesterday. Balikan kami na pwede ko yung ano ko. Sa nangyari sa anak ko, pinaligo ng yaya po. Tapos pinaligo mag-isa. Tapos nung paligo po niya, umiyak yung bata. Narinig nung biyenan kong lalaki, tumakbo po siya sa CR. Tapos pagtakbo po sa CR, ang sinabi nung yaya, wala lang daw. Tapos po, nakita nung biyenan ko na namumula na po yung dito niya sa bandang batok po. Tapos tumakbo po dun sa sala, sa labas. Kung saan po yung ano namin, na pinakalagay ng baby. Tapos po, ang sabi niya, yun niya, wala lang. Pero nung nakita po nung biyenan ko na namumulan na po yung pinaka-part po ng katawan niya, doon niya inano na, sabi niya, isugod ko na sa ospital. Kasi, sabi niya, bakit? Sabi ng biyenan ko, bakit? Sabi niya, isugod ko na, kuya, kasi, namumula na. Pero hindi pa po namin alam na ganun pala kalala yung pagkapula. Tapos yung sinugod po niya, tinawag na po niya yung asawa ko na yun yan, nung may nangyari, pinasugod po siya sa St. Victoria. Yung araw po yun, sinugod din niya sa hospital, sa hospital po, sa St. Victoria po. Pagdating naman po sa St. Victoria, inano lang siya, dinagyan ng oil, first aid, tapos binendahan na. Tapos ang sabi po ng St. Victoria, okay na daw, pinaalis na kami. Sabi niya, 3 days lang, magaling na. Pero hindi po kami nag-ano doon eh. Umuwi na po kami ng bahay. Yun po, napunta po kami sa blatter. Pinablatter po namin sa barangay po. Nag-ano po ng kasulatan. Kala namin, konti lang pero nung nagpunta po kami sa isang ospital, yun na po, malala pala. Sa may Amang po. Tapos yun po, nung galing kami sa Amang, dito muna kami sa ER, dinala. Tapos inano muna po sila ulit nung gamot. Inulit po yung paglalagay ng oil. Tapos ayun po, linagyan ulit siya ng panabagong benda. I-admit na nga daw po kasi nga po medyo malala yung pagka-burn po niya. Ang sabi po sa amin, 3rd degree daw po. Bagong kulo po talaga. Hindi po siya maligamgam. Kasi yung pagkapaso po ng bata talagang bagong kulo. Bago po siya in-admit yun niya, ginagyan na siya ng gamot na swero. Tapos pagdating po ng 11:30, sinerohan na po siya. Tapos pagkaswero po, bago before 12 AM na sabi wag na daw padidein kasi nga po ipapasting para sa yung ikukutkot po yung balat. Describing, tapos yung inabot pa ng kinabukasan pa ng gabi, huling padede po yun. Tapos pagtapos po nun, sabi nga, for fasting, para doon sa gagawing procedure na operan po. Tapos pagdating po ng pinapasting po, kasi wala naman nangyari, inakyat na sa taas. Tapos pagdating po ng bandang 9:30 to 9:30 po, mga ganon. Ang sabi po doon sa asawa ko, may umakyat na isang doktor po. Ang sabi sa kanya, patitiin mo na. Tsaka parang dehydrated na yung bata. Kasi baka wala daw magagawa doon na kayang gumawa po nun. Kasi 40% na daw po yung pagka-burn niya po. Dahil pinag-fasting nila yung bata. Hindi nila pinadede, hindi pinadede, pinakain. Tapos pagdating ng alas 10 na 9:30 ng gabi na, sasabihin nila na hindi pala nila kayang gawin. Tapos wala daw palang 40%, yun yan, hindi nila kayang gawin na yung procedure na gano'n.
ang ano namin doon, bakit pinag-fasting yung bata at bakit kami tinanggap i-admit diyan na hindi naman pala kayang gawin. Pinag-fasting tapos wala naman po nangyari. Kawawa po yung bata. Yung bata po nag-suffer po sa lahat talaga. Hindi sobrang emergency, hindi daw muna nila papansinin. Parang ganun. Ang inuuna po nila, yung mismong critical talaga. Grabe yung ginawa po niya sa bata. Talagang, ginawa niya parang baboy yung anak ko. Tapos, ang inaano pa po niya sa amin, hingi po siya ng hingi ng pasensya. Hindi naman po makukuha sa pasensya yung ganun na sasabihin pa niya sa amin, naintindihan ko kayo, magulang kayo, hindi po sa ano, hindi makukuha sa pasensya eh. Yung ginawa niya, pang ano na sa bata, pang habang buhay na niya, papayaan talaga eh. Kaasuhan na po talaga namin. Reminder ko sa kukuha ng kasambahay na yaya, ano yun muna, kung ako sa inyo, kilalanin nyo, at ano yun ng gusto, huwag nyo pabayaan na mag-isa lang. Yun ang unang ano nyo, huwag nyo pabayaan mag-isa. Alam ko, hindi lang sa akin nangyari to, sa maraming yaya pa nangyari sa gantong pangyayaring to. I'm a teacher. Yan ang ating Bravo Balita. Salamat sa panonood. Follow at subscribe at like na po kayo sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.